Jesus, siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, ngayon ay Biyernes sa unang linggo ng Adbyento, unang Biyernes din ng buwan ng Disyembre, araw ng ating pagdedebosyon, araw ng ating pananalangin sa ating Poong Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin siya ng papuri at pasasalamat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, ipakita mo ang iyong lakas sa iyong pagparito upang sa nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway, kami marapatin mong hanguin pakundangan sa iyong paglingap at kami pagindapatin mong palayain pakundangan sa iyong pagliligtas kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi magluluwat, ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel, sapagkat ang malupit at mapag-upasala ay mawawala na. Gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipuli ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi, at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa, iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob at dadakilain ang Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap ng pangaral.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya wala akong takot kanino man. Sa mga pakanib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at iyong patnubay niya ay matamo. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitay na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin, mga bulag na gagaling. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyayari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila ay makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipong muna ang lahat. Muli po, tayong lahat ay natitipon dito sa pambansang dambana ng mahal na poong Nazareno, unang Biyernes sa huling buwan ng taong 2024. Ang ebanghelyo na narinig natin
ay patuloy na paanyaya sa atin ngayong panahon ng Adbyento. Tayo ay naglalakbay sa panahon ng Adbyento, panahon ng paghihintay at panahon ng pananabik sa pagdating ng Mesiyas. Kapansin-pansin natin na sa Ebanghelyo, ayon sa pagkakapahayag sa atin, sundan siya ng 2 lalaking bulag. Kapag sinabi nating bulag, walang nakikita, hindi ba? Kaya't mayroong marahil pagtatanong sa atin, paano ginagawa ng 2 lalaking bulag na sunod ng sunod o sinusundan nila ang Panginoon? Tila napakahirap yata ng ginagawa ng 2 bulag na ito. Wala silang paningin, subalit patuloy nilang sinusundan ng Panginoon. Marahil ang 2 bulag ay pagpapakita sa atin na sa kabila ng kanilang pisikal na pagkabulag, hindi man nakakakita ang kanilang mga mata, nakakaramdam ang kanilang mga puso at nakakaunawa ang kanilang isip. At iyon ang higit na mahalaga. Na sa kabila ng pagpisikal na pagkabulag, nakilala nila ang poong Nazareno. At ang pagkabulag ay maaaring sabihin natin ang ating mga pagkakasala. Marami tayong pagkakasala, subalit sa kabila ng mga kasalanan na iyon, nabubulagan man tayo sa lahat ng kasalanan na ating ginagawa. Naroroon sa kaibuturan ng ating mga puso, naroroon sa ating pagkatao ang patuloy na pagnanais na sundan ang mahal na poong Nazareno. At ito ang pagpapatunay tuwing unang Biyernes ng buwan, ang ating debosyon sa mahal na poong Nazareno. Dumadagsa ang mananampalataya. Dumadagsa ang napakaraming tao at merong isang pagnanais. Sundan, at patuloy na hanapin ang Panginoon. Ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghihintay sa pagdating ng manunubos. At ang mga pagbasa natin sa Ebanghelyo at sa unang pagbasa mula kay Propeta Isaías ay katugunan kung ano ba ang ibig sabihin ng pagdating ng Mesiyas. Ang pagdating ng Mesiyas ay lalaya ang bayang Israel. Subalit hindi lamang ito para sa bayang Israel, kung hindi para sa ating lahat sapagkat tayo ay binibigyan ng pag-asa. Ngayon ay unang linggo at ang unang linggo ng Adbyento, sinindihan natin o inilawan natin ang kandila ng pag-asa, the candle of hope. At ano ang pinapahayag na pag-asa? Sa mga narinig natin ngayon, ang mga pilay ay makakalakad, ang mga bingi ay makaririnig, ang mga bulag ay makakakita, at marami pang mga pangako na tunay na tutuparin na pagdating ng Mesiyas. Ang marinig mo na ikaw ay makalakalakad, ang marinig mo na ikaw ay gagaling sa iyong karamdaman, ang marinig mo na mabibigyan ng katugunan ang lahat ng dinadala mong mga pasanin sa buhay, hindi ba't iyan ay paghahatid ng pag-asa? O hindi ba't iyan ay nagkakaroon tayo ng katiting man lamang na pag-asa na sinasabi natin sa pagdating ng manunubos, sa pagdating ng ating Panginoon, ng mahal na poong Nazareno, bibigyan niya ng kaliwanagan at bibigyan niya ng kagalingan ang lahat ng uri ng ating karamdaman. Subalit sa huling bahagi ng Ebanghelyo na narinig natin,
maganda rin nating pagnilayan ang tinuran ni Jesus sa 2 bulag na kanyang pinagaling. Ano ang sabi niya? Huwag ninyong sasabihin kanino man ang ginawa kong pagpapagaling sa inyo. Bakit sinabi ng Panginoon na huwag niyong ipagsasabi o huwag niyong sasabihin kanino man? Ipinagkakait ba ng Poong Nazareno ang kanyang pagpapala para sa iba? Hindi po. Nang sabihin ng Panginoon na huwag ninyong sasabihin ito kanino man, naroroon ang pangunawa sa Poong Nazareno na hindi pa kayang unawain ng lahat ng tao kung anong ibig sabihin ng pagiging Mesiyas. Dahil naroroon pa lamang sila sa level na ang pagkakaunawa sa Mesiyas, nagpapagaling ng may sakit, nagpapalakad ng mga pilay, nagbabalik ng paningin ng mga bulag, subalit higit pa roon ang pagiging Mesiyas ng Poong Nazareno. At ano ang tunay na diwa ng pagiging Mesiyas ng Poong Nazareno? Siya ay magpapakasakit, mamamatay, at muling mabubuhay, at tayong lahat ay ililigtas. At iyan ang dapat nating maunawaan, na sa pagtungo natin dito sa dambana ng mahal na Poong Nazareno, hindi lamang dahil ibibigay ang lahat ng ating mga hinihiling. Hindi lang dahil sa siya ay magpapagaling sa ating mga sakit. Hindi lamang sa ibabalik niya ang paningin ng mga bulag o palalakarin niya ang mga pilay, bibigyan ng pandinig ang mga bingi. Higit pa riyan dapat nating maunawaan. Si Jesus hindi lamang nagbibigay ng mga biyaya, kung hindi, ang Poong Nazareno mismo ang siyang tunay na biyaya at pagpapala. Dahil sa kanyang ginawang pagpapakasakit, kamatayan, muling pagkabuhay, tayong lahat ay naligtas. Purihin natin ang mahal na Poong Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makita natin ang Kanyang daan at makasunod tayo ng buong puso sa Kanya. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang simbahan naway maging isang kapani-paniwalang saksi ng Ebanghelyo at maging matatag na gabay ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan naway maging mga lalaki at babaeng may prinsipyo at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Tulad ng 2 lalaking bulag, naway magkaroon tayo ng matatag na paniniwala kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga pinanlalabuan ng paningin naway makapagtiis sa kanilang paghihirap at makatagpo ng lunas. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga namayapa nating kamag-anak at kaibigan naway pagkalooban ng liwanag na walang katapusan at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ama naming nasa langit, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig
at iwaksi mo ang kadiliman sa aming buhay, upang makapagsikap kami sa ningning ng liwanag ni Kristo na iyong anak, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Panginoong Diyos Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo, pati puso namin isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunuan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay kay hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalos sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubog agad sa bibig bago mali sa harapan ng paryo lay minister. Sumunod po tayo.
tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong manilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto mo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati ka namin.